Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rosalo Campo. And today, this is the sixth topic for this series, and our topic talks about God blesses us abundantly for good works. So our scripture is all about 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need, you will abound in every good works. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapakita na ang layunin ng pagpapala ng Diyos ay upang maisagawa natin yung mabubuting gawa. So, hindi lamang sa ibinibigay ng Diyos ang ating pangangailangan, kundi ibinubuhos niya ang kasaganahan upang maging kasangkapan tayo ng kanyang kabutihan at kawalhatian. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the purpose of blessings is good works. So, yung pagpapala natin or pagpapala ng Diyos ay hindi lamang kasi para sa ating personal na kasiyahan, kundi ito ay binibigay upang magamit natin para sa mabubuting gawa na nagdudulot ng pagbabago sa iba. So, second is blessings increase good works. So, kapag ginagamit natin kasi yung ating mga pagpapalas para sa mga mabubuting layunin is pinaparami ng Diyos ang ating kasaganahan upang lalo pang tumaas ang ating kakayahang tumulong. So last is the result of generosity is God's glory. So yung pagiging bukas palad natin ay humahantong sa pagpupuri sa ating mahal na Diyos, kaya sa ating pagbibigay, ang pangalan ng Diyos ay naluluwalhati natin at ang kanyang kabutihan ay napapakita sa buong mundo. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is treat your resources as tools for good works. So, dapat wag nating ituring ang ating mga yaman at oras bilang para lamang sa ating sarili. So, dapat nating gamitin ang mga ito upang tumulong tayo sa iba at maging pagpapala sa ibang komunidad or sa ating komunidad. So, kapag tinitingnan kasi natin yung ating mga ari-arian bilang kasangkapan para sa kabutihan, isatutupad natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. So, second is increase your good works to increase blessings. So, dapat wag tayong matakot magsimula sa mabubuting gawa kasi kahit maliit man yan or kahit maliit lamang ang ating kakayahan is kapag naipakita natin sa Diyos ang ating pagiging tapat, lalo niyang dadagdagan ng ating pagpapala upang lalo tayong makatulong sa iba. So, yung pagtaas ng mabubuting gawa ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa kanyang provision. So, last is give generously for the glory of God. So, dapat natin ibahagi ang ating mga kayamanan ng bukas palad ng walang inaasahang kapalit. So, kasi kapag pagbibigay kasi ng may tamang puso or kusang loob, ay nagdadala sa atin ng kagalakan sa Diyos at lumilikha ng epekto sa mga tao sa paligid natin. So, yung bawat pagkilos ng kabutihan is nagiging liwanag tayo sa mundo para sa ating kawalhatian sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion focuses about why does God bless generous people? So, kaya pinagpapala ng Diyos ang mga bukas palad dahil sila ang kanyang mga daluyan ng pagpapala para sa iba. So, yung kanilang pagbibigay kasi is pinapakita nila ang tiwala sa Diyos at ng kanilang puso na sumunod sa kanyang kalooban. So, kapag tayo kasi ay nagbibigay ng may kagalakan at pananampalataya, ay ginagamit tayo ng Diyos upang dalhin ang kanyang biyaya sa mga nangangailangan at ang pagiging bukas palad natin ay hindi lamang nagpapakita ng ating pagkakatulad kay Kristo, kundi ito rin ay nagpapataas ng kanyang pangalan sa lahat ng tao. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong walang hanggang kasaganahan. Lord God, turuan mo kaming maging tapat na katiwala ng iyong mga pagpapala at gamitin ang mga ito para sa iyong kawalhatian. Lord God, palakihin mo ang aming kakayahang tumulong sa iba at punuin mo ang aming puso ng kagalakan sa pagbibigay at pagtulong. Sa pangalan ni Jesus, Amen.